dito. Let's go. Chill lang tayo, nasa city tayo. 100 on curve. Oh my god. Alright, we're done. Woo! Grabe. 10 out of 10. Suzuki V-Strom 1050 XT. Alright, what's up mga sir? Sir Troy is back and Happy New Year sa lahat. For today's video o para sa video natin ngayong pinakaunang video natin ngayong taon is meron tayo rito Suzuki V-Strom 1050 XT. Medyo basa pa yung ating kasi binawasan ko yung mga putik-putik na pinag-test drive natin Yon, V-Strom 1050 XT. So ito ang tinatawag nilang the Master of Adventure. Bakit nga ba tinawag ito na Master of Adventure at bakit nilagay ko dyan sa thumbnail sa taas na ito ay technology loaded? So ipapaliwanag ko yan sa inyo bago natin i-test drive itong Suzuki V-Strom na to, no? In general information na lang para sa kanyang engine muna. Meron siyang 1037cc engine displacement, V-twin, 90 degrees angle, bore and stroke na 100mm, 66mm, liquid cooled, fuel injected, 4-stroke, 4 valves per cylinder, dual spark plug yung bali apat kasi yung spark plug niyan, tig-dalawa bawat engine. So yun yung tinatawag nilang dual spark technology. 6-speed tranny with Suzuki clutch assist system, electronical throttle body, camshaft and cam timing. Bukod sa liquid cooled na siya, meron pa siyang liquid cooled oil cooler. So meron tayong engine cooler dito and meron tayong oil cooler dito sa may bandang filter niya, no? So para mapanatiling maganda yung performance, mentras nagbabago kasi yung init ng ating oil o nung langis natin, ay nagbabago rin yung performance na binibigay ng motor. So yan yung isa sa mga technology na nilagay nila dyan, yung oil cooler. So marami na rin mga dito, no? Mga accessories na nilagay si Boss Andre Gaboy. So siya yung owner nitong V-Strom 1050 XT. Maraming salamat sa iyo, Sir Andre Gaboy. Pinahiram mo ko ng iyong big bike. Para sa kanyang presyo, meron siyang SRP na 859,000 pesos. Para mapaliwanag nating mabuti. And bakit nilagay ko nga dyan sa thumbnail na technology loaded itong motor na to? Itong version na to is yung XT. Ang pinagkaibahan niya dun sa 1050 lang na hindi XT is yung, I think yung lang nila, no, yung spoke rims. And yung gulong nila, hindi siya dual sport. Final drive niya chain. So may crash bar. Itong crash bar na to is meron din naman tong included na crash bar, pero ito pinalitan na nila ng SRC. Ayan, may mga gas na rin kasi yung timbang kasi ng yung timbang ng bike na to is 247 kilos. Pag sa mga ganitong big bike kasi hindi talaga may iwasan na may time na matutumba or mamamali ng tukod or pagkahabang minamaniobra. Napakabigat kasi niya talaga, napaka-challenging niya para sa akin na 5'6 lang na tumitimbang ng 60 to 65 kilos. Yun lang yung isa sa mga downside, pero para sa iba na malalaki naman ang katawan at matatangkad, ito ang para sa inyo. Kasi bakit? So, una, meron siyang motion track brake system. So, ano ba yung ginagawa ng motion track brake system na yon? So, inaalaw niyang gumana yung ABS mo, nakadiretso ka or kahit naka-lean ka. Meron siyang hill hold control system. So ano ba yung ginagawa ng hill hold control system na yun, So may mga time kasi minsan na mapapanik tayo ng bundok, may mga kalsadang pataas. So meron siyang hill hold control system and na-on yun, na-activate yun. Ngayon, meron kasing yung 6-axis na sensor na minomonitor niya kung ano yung posisyon ng motor, kung nakataas yung likuran, nakataas yung harapan, nakalinang kaliwa, nakalinang kanan. So instead na nakapiga ka sa brake mo or nakaapa ka sa brake mo para wag kang umatras, syempre alam naman natin yung bigat nito is 247 kilos So pag nakaangat yung unahan mo at napitawan mo yung preno mo, aatras ka.
So sa hill hold control system niya is yun yung inaalala nung iyong computer na huwag kang umatras kahit nakabitaw ka sa preno. Computer ang nag-activate nun para doon sa front and rear brakes. Meron siyang slope dependent control system. So pag nagta-travel naman kayo pababa o downhill, kinokontrol ng computer yung inyong brakes lalo na sa harapan in case na mapiganin nyo para maiwasan yung paglift ng likuran. So or yung kahit yung pag-skid sa harapan So yun yung ginagawa ng slope dependent control system. Ano pa? Meron siyang load dependent control system. So ito naman yung binabalance niya pagka meron kang karga. Let's say meron kang OBR, may panniers, top box, and loaded talaga kayo So kinokontrol din nito yung braking system mo na magpantay yung pressure para maiwasan yung skid sa harapan at saka ganun din sa likuran. Meron na tong cruise control system. So ito yan, ito yung button niya. Ayan. So nag-activate yan kapag tumatakbo na kayo ng 50 km per hour hanggang maximum of 160 km per hour So usually sa expressway lang natin na magagamit yan or sa mga road na mahahaba na walang mga sasakyan Parang sa sasakyan lang din na hindi mo kailangan bitawan yung manibela mo. Kumbaga hindi mo na lang kailangang pigain ito ng dire-diretso para maiwasan yung pagfafatig ng kamay or yung pangangalay. So meron siyang Suzuki Drive Mode Selector Dito tayo ulit sa kanyang panel. Ayan, nasa B siya ngayon and ito yung kanyang mode selector. Ayan, mapapansin ninyo lumilipat siya sa Suzuki Drive Mode Selector. So naka B siya. Choices mo dyan is C. Ayan, A, B, C. So yung A, yan yung may pinaka sharp na throttle response. Yung B is softer throttle response and yung C is yung pinaka yung softest throttle response. Traction control system, karamihan siguro mga addict sa big bike na alam na yung traction control, kung ano yung trabaho ng traction control system So yung trabaho niyan, papaliwanag ko na rin. Ang trabaho ng traction control system is pagka nagpumiga ka, halimbawa naka-option ka ng very sensitive. Kapag pumiga ka ng silinyador mo at na-detect ng traction control system or ng computer mo na yung isang gulong is nag-skid at hindi balance yung speed ng isang gulong sa kabila. Usually yung likod lang naman lagi yon So ang ginagawa ni traction control system is kina-cut off niya yung power ng engine para maiwasan yung pag-skid sa likod. Yung kanyang throttle is ride by wire electronic throttle system. Naka-connect na siya sa computer and wala na siyang mga mechanical cables. Para sa kanyang suspension, ayan, dito sa rear suspension is mayroong hard or soft yung play So mga adjustable preload na is hindi ibig sabihin is nabababaan po natin yung shocks. Ang nagagawa po nito is napapalambot niya or napapatigas niya yung play nung coil nung shock absorber, yun yung nasa gitna. At yung coil na yan ay permis ang play lang yan So sa harapan, wala kasing nakatatak dito sa inverted fork ng V-Strom pero I think KYB KYB inverted braking system. Sa front brakes natin double disc and bawat disc brake is mayroong double piston Tokico brake meron siyang double piston brake caliper. So ganun din sa kabila, disc brake and meron din siyang double piston brake caliper. So sa mga accessories na nilagay siguro ni Sir Andre dito, itong Gold Runway na 70 watts. I think 70 watts itong pitong ilaw na to. Ito po may presyo na ng 25 million. Ayan, skid plate, crush bar, SRC, and stock pipe pa rin, tank grip. So yung kulay nito is nalimutan ko yung sa black glass. Parang glass black yata ito. Tas ito yung metallic or gray. And meron siyang blue spokes rim, grab bar, pang panniers. Ayan, stock pa rin yung ating upuan. So napakalambot. Magkahiwalay siya, hindi siya magkasama. Dito medyo rough yung texture niya and then dito is smooth na. Tapos napakalambot. Merong logo ng V-Strom. Fuel tank capacity 20 liters. Fuel consumption 20 to 25 kilometers per liter depende sa tipid. Seat height 850. Sobrang tiptoe ako. Yan, sa ilaw naman lahat ay LED. So ito blinkers
And yung auxiliary is accessories na dinagdag ni Sir Andre. So ito yung flasher niya. On natin. Lahat yan LED, ito LED. Ayan, LED. And flashers LED. I-hazard na lang natin. LED. So ito blinkers. Asan ba yung switch nito? Ayan. Sa kanya namang visor is adjustable ito, no? Napakadali lang i-adjust. Ibababa nyo lang ito. Ganyan. Pwede nyo nang i-adjust yung visor. Ayan. So sa ilaw niya, yung high and low niya rito is ito, steady high. Ayan, steady high. And ito yung normal niya, passing light. Ayan, steady high, passing light. Napaka grabe ng aggressive ng itsura ng V-Strom, ano. And talagang lalo na yung mga beak nila, napakalalaki. Ang laki dito sa harapan. And yung trademark ng headlight is yung kamukha ng sa Katana. Parehas sila ng shape, ano, squarish, ano. Ayan, so napaka ano niya, napaka bulky tignan. Sa likod niya, ayan, liwanag ng brake niya, napaka visible. LED, flashers. Sampa tayo dito, tignan natin itong cockpit, ano. Sa upuan, comfy siya. And walang puwit na nakalataw, ano. Handlebars, ayan, naked. And hindi ako nakalin dito, no. Hindi sobrang layo nung handlebars sa akin. Kasi may mga ilan na maliliit ang mga braso and naka-lean forward sila. So hindi rin comfy masyado sa katawan. So dito sa XT, included na yung kanyang handguard. And ito, merong slider dito, side mirror na malawak yung nakikita, no. Ito yung kanyang flasher, left and right, passing light, mode selector, yung kanyang pang set, ano. Ayan, yung busina nito is kinonect na nila dito. Merong isang horn and merong isang yung sawangwang, ano. Yan. Kasi yung ano nito, yung owner nito is ano sila, member ng yan, ano sila, Noble Riders EMCRC. So meron pa rin tayo ditong mga clutch and brake fluid. Ayan, makapal na handlebar. Sa right side is yung kill switch and yung starter. Adjustable brake lever. Dito rin adjustable clutch lever, hazard, and yung ating cruise control switch, ano. So ayun yun. Yan, pagka naka-on yan is naka-activate yan. So ang cruise control natin ay available sa 50 kilometers per hour up to 160. So sabi ko nga kanina, applicable lang siya kadalasan sa mga expressway. So dito tayo sa kanyang multifunctional displays. Ito is hindi pa to TFT, actually digital pa rin siya. Pero napaka ano niya, no, napaka socialing digital. First, meron tayong malaking tachometer dito or yung RPM. Ayan, gear indicator. Ayan, yung SDMS or yung Suzuki Drive Mode Selector, traction control. So sa traction control natin, meron tayong tatlong option and yung isa is off. Pero pinaka best na lagi kayong maglagay ng traction control 2 or 3. Pinaka the best kasi napaka powerful talaga ng motor na to. O yan, ABS. Ayan, always on yata ito. Always on, ano, dual channel ABS. So sa right side niya merong speedometer, fuel gauge, total odometer, and ito yung pinakamainam na information naka-display dito, no, is yung laman ng tangke mo, kung ilang kilometro pa siya bago maubos. Yan, trip A, trip B, voltage meter, brightness nung pinaka-display. So yung isang nandun, yung cruise control niya. Ayan, meron tayong indicator, flasher indicator, ABS, traction control, neutral. Meron na doon, meron pa rito. So pinaka best na meron pa rin talaga dahil traditional itong indicator na to para sa lahat. So cruise control, bright and passing light indicator. Sa taas merong snow icon na nandoon, yung I think pagka yung hindi ko alam kung malamig yung engine or malamig yung battery. Kasi usually pag battery malamig, low voltage lang yan nakalagay dito, no. And yung cold, I think sa engine yan. Ito pala yung check engine.
So upgrades ni sir ano dito, mayroong bottle holder, tank bag, cellphone holder. So ano pa ba? Crash bar, siren, horn. O yun, auxiliary light. Ayan o, ang lakas na auxiliary light. Blinkers. Alright mga sir, so ito na yung V-Strom 1050 XT na ni-review natin. And iti-test drive na natin siya at isusoli na natin siya kay Sir Andre. Bago lahat, shoutout sa Noble Riders. Salamat Sir Andre sa pagpapahiram mo. And para doon sa ano no, sa yung kanyang height, seat height niya na 850. So ito yung reference ninyo no. So ganito ka taas yun. Meron po akong 5'6" na height. And very tiptoe. Yan. Sobrang challenging nung timbang niya para sa akin and yung seat height ano. So mentras tumataas kasi yung paa natin sa ground, mas bumibigat yung pwersa, wala tayong pwersa sa paa no? Kaya bago lumapat yung paa natin sa lapag, medyo nakalin na talaga yung motor no? Or ibababa natin yung katawan natin. Let's take it for a spin and then diretso na natin kay Sir Andre. So ito yung kanyang susi, mechanical. Boom. So naka mode B lang tayo and traction control 2. Naka level 2 tayong traction control ano, and yung ABS natin is on. Naka on dalawa. Medyo challenging yung pagmamaniobra niya kasi kailangan malaki yung space. Yan, sabi ko nga sa inyo, hindi kayo pwedeng masyadong mag-lean dito kung tumitimbang lang kayo ng 60-65 at 5'6" lang ang height ninyo. Ayan. So magga-gloves lang tayo. Yun. Alrighty. Medyo magpapatakbo lang tayo ng mabilis, pero hindi tayo magta-top speed ano po. Alright. Sa transmission niya, yung mula first gear hanggang second gear is may time minsan na sa neutral pumapasok ano, so nagmi-miss gear. Hindi ko alam kung sa batak ko ng clutch or sa batak ko sa paa ang problema no. Kaya pagka first gear to second gear is sinusure ko mabuti yung pasok ng second gear. Ako naman, malakas naman ang katawan ko mga sir no, nagwo-workout ako. Pero yung lakas ng katawan ko is hindi pang dito. So hindi naman totally, hindi ko nare-recommend siya sa mga kagaya ko na magaan lang ang timbang at maliit no. So manageable pa rin naman siya. Tignan nyo, sobrang tiptoe, talagang tiptoe. Hindi nakalapat yung buong ano ko, buong mga daliri or yung umpisa ng talampakan. Napakatatag niya sa kalsada, lalo na pag tumatakbo, madaling pasunurin yung motor kahit sa ano lang, kahit low speed. At yung power ng kanyang engine ano is very powerful. Talavera ano lang tayo, Talavera Lupi. Wow. Sa kanyang braking system, malakas naman ano, ayan oh. Oh my god. Sobrang nakaka-enjoy yung mga 1000cc, swear. At yung kanyang suspension is very soft. At the same time, matatag pero hindi masakit sa katawan, hindi makaldag. Ramdam mo yung play, kumbaga soft lang. Ang request pa nga ni Sir Andre dito, daling ko ng Silix kung magta-top speed lang naman. Pero sorry Sir Andre, I don't do top speed on kapag di ko big bike ano, kapag di ko motor. Alam na ano naman, alam na ng mga viewers natin yan na pag mga ganito 400cc pataas, lalo na ganito 1037cc, alam na nating matulin ito. Sa 859,000
sobrang sulit ka na, lalong lalo na sa technology nakakabit dito. Ngayon lang ako nakahawak ng motor na merong merong liquid cooled yung oil niya, yung meron siyang oil cooler na nakakabit doon sa oil filter. So syempre habang lumalayo yung biyahe natin, nag-iba-ibang temperature niyan. So ito merong mini-maintain na temperature to ng oil, kaya naglagay sila ng liquid cooled oil cooler para mapanatili yung niya, yung pinaka magandang performance ng makina. Alright. Oh my god, third gear sa 100 km, hindi pa sapak yung RPM. Kaya gustong gusto kong mga touring bike kasi andito na lahat, pwede mo siyang idaan sa kahit anong kalsada, kahit walang kalsada. Mga 90% siguro nasa road lang ito, and medyo mahirap ito kung ipang T-Trail, lalo na hindi naka dual sport ang gulong. Although pwedeng palitan, lalo na naka-spoke, sobrang tibay niyang na yan, rim. Ang problema lang talaga dito is kailangan mong magpalakas ng katawan, magpalakas ng binti para mas kaya nyo pang bumuhat ng mabigat na motor. Kasi itong mga nasa 1000cc na to, ayan, tumitimbang lahat ito ng 200 kilos pataas, yung pinaka curb weight. Grabe yung niya, roar. Boom, boom. Grabe, ang laki, ang macho-macho niya. Ooh. Lakas ng brake niya. Oh yes sir. Hindi ko na nakita yung speedometer natin. Pero I think merong yon, 140 or more. Hindi lang binti ang kailangan yung palakasin dito sa katawan ninyo, kung hindi pati yung braso. Once na piniga mo ito, babatakin ka na ng motor. Yung transmission niya sobrang soft, and lalo na ito kasi multi-plate clutch assist ito. So hindi na siya mahirap pigaan talaga, alam niyo yun. Malaki yung kanyang transmission pero hindi mabigat pigain. Lang siya, smooth. Let's go. Sama mo pa na engine brake and malalaking Tokico brake calipers. So sa motor na to, yun lang ang safety na makukuha nyo dito. So power mode, traction control, ABS, and yung sa mga yung motion track system nya, yung hill hold sa slope, wala kang masyadong iintindihin dito, yung timbang lang talaga. Grabe batakan dito, mapapayuko ka na lang. Sa vibration niya, medyo may konting vibration pag high speed na. Mararamdaman siya dito sa upuan. Yan, sa paa wala masyado dahil siguro malaki yung footrest and makapal yung rubber na nakalagay. So hindi ko na idadaan to sa off-road kagaya nung ginawa natin doon sa CB500X. So although magkukulang tayo sa part na ite-test drive natin siya sa off-road, pero alam naman natin yung ginagawa nitong mga malalaking piston sa harapan na to ng
front shocks ano, and yung malaking shocks sa dito sa upuan ko. Syempre sa presyo naman na halos mag-1 milyon na, posible namang hindi ibibigay lahat sa'yo at hindi ka naman siguro kukuha ng hindi tech loaded and kulang-kulang ba sa engine performance. Yung kanyang digital panel, napakaliwanag. Liwanag pa rin naman kahit walang araw. Pero mas maliwanag pagka lalo na pag natapatan ng araw. And wag nyo lang masyadong bababarin sa araw yung mga ganito, lalo na pag naka-parking Takloban nyo hangga't maaari kasi lahat ng mga display panel natin is na burn din yung yung mga LCDs. Ayun. So meron pala dito, merong USB charger port. Single lang 'yan. Sa engine heat niya, hindi na mainit pag nakapantalon. Pero kahapon nung ginagamit ko to nung mga nakarang araw, mainit talaga siya sa binti, lalo na pag naka-short lang. Maluluto talaga yung binti nyo, mauubos lahat ng balahibo nyo sa binti. So city driving naman tayo. Usually itong mga ganitong mga big bikes lahat naman siguro tayo, wala namang may gusto sa ating mag-ride sa traffic. Syempre lahat ng gusto nating puntahan o pag-ridean is clear ang kalsada. Alam niyo yun. Syempre pag magta-travel tayo malayuan, hindi maiwasan na dumaan tayo sa mga bayan-bayan. Syempre ano ba yung mga kailangan natin? Ano ba yung mga hinahanap natin sa big bike? Lalo na pag dumadaan tayo sa mga bayan-bayan yan. Tulad nito, hindi sobrang lapad ng handlebar, manageable siyang isingit, and pag nakahinto, manageable naman yung timbang niya. Grabe. Nasa mode B na tayo Bistrom. Chill lang tayo. Nasa city tayo. Huwag mo ako hintayin kang ilagay sa C. Yan, chill lang, babe ka lang. Baka mabash tayo Yan, basta wag nyo lang isisingit sa sobrang alanganin, lalo na sa pagitan ng mga malalaking sasakyan, mga truck. Yan. Defensive driving lang tayo lagi. Ayan, medyo traffic na, humihinto ng mga sasakyan. Happy New Year nga pala sa lahat ng mga supporters natin at sa lahat pa ng mga kapanood na to ngayong taon ng 2022. Happy New Year sa inyong lahat. Stay safe, ride safe. Grabe yung brakes niya, gustong gusto ko. Ugali ko pa naman yung nagbe-brake ng siguro mga 75% sa likod and 25%. Yung tamang sumalat lang yung pag nagkaroon na ng pressure yung brake sa harap, enough na ako ron. Ganito lang lagi yung ko. Ayan, 2 daliri lagi or 3 ang laging nakasalat sa front brakes. Alam niyo yun, para hindi kayo magkaroon ng delayan sa pagpiga. Like ganyan, may milliseconds pa na in case na magkabiglaan sa preno Ready ka na ba, Bistrom? One last dance. Medyo ihiga lang kita ng konti Alam kong hindi tayo nakakahiga masyado, pero susubukan na rin natin. May space tayo. 100 on curve. Oh my god. 100 kurbada. Safe na safe. Sobrang steady niya. Sobrang kapit ng gulong. Lakas ng grip. Oh my goodness. Alright, we're done. Woo! Grabe. 10 out of 10. Suzuki V-Strom 1050 XT. Konting tiyaga pa, sipagan pa natin.
magkakaroon din tayo ng touring bike someday. So ngayon ko na nararamdaman yung nagiging bunga ng pagsisikap ko, pagtsatsaga ko at pagsuporta ninyong lahat. So maraming salamat sa inyo mga ma'am sir. The best kayo. Thank you 8,500 subscribers. Pagpasensyahan nyo na itong vlog natin kung maraming kulang sa test drive natin, like yung off-roads, hill climbs, slopes at mga bankings ano. So supposedly dapat ganun nagte-test drive, pero nahihiya kasi ako na gawin yon, although hindi nga atin yung motor, and pina-experience lang niya sir sa atin ang kung paano, kung anong feeling ng merong Suzuki V-Strom 1050 XT ano. So napakasarap sa pakiramdam, and tingin ko ano na to, sobrang future proof na ng mga motor na to. Alright, so andito na tayo kila Sir Andre. Grabe ba? Ay, ang ganda. Okay na rito. Hindi ko maatras to. Grabe, bigat nito eh. Sagad nga yung pa ako. Yun. Parang mas gusto kong i-center. Tingnan natin. Testing natin sa center. Sobrang bigat nito. Teka lang sir, ako susubukan ko mag-isa. Na center stand ko na to eh, basta nakasapatos, basta matigas yung nasa talampakan. Pag di kasi matigas, like naka-slippers lang, masakit sa paa. Hindi ko rin alam kung paano bubuhatin ng punyeta. Hide na lang. Alright, kinaya ko. Pero ubos na lakas, hindi ko na makakapag-ride pa uwi sa pag-center stand lang. Kunin ko na tong karag-karag ko sir. Ayan si Max sir. Parang papel na lang yung motor ko ah. Kaya nga eh, ilang araw masakit katawan ko dyan, tsaka binti. Thank you sir. Alright, so dun lang nagtatapos ang ating vlog. Maraming salamat sa panonood. Please like, comment, share, and subscribe. And i-click nyo na rin yung bell notification para updated kayo pag may bago tayong video. So ride safe and see you on my next one. Happy New Year everyone.